Ito, mainit ang ating talakayan dahil makakasama po natin ang Legal Counsel po ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC at kasalukuyang Dean din po ng JMC College of Law dyan po sa Davao City. Walang iba kundi si Attorney Israelito Torion. Attorney, maayong gabi. Hello, good evening and good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan, at maraming mga sinasabi po, Senatore at Trillanes, mga akusasyon po nila laban po kay Pastor Apollo C. Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ, at narito po si Attorney Israelito Torion para mabigyang linaw ang lahat ng mga isyong ito, Attorney. Yes, as a matter of fact, a while ago, meron kaming official statement ng KOJC na binasa, and I think it is high time again now to read it again para makita talaga there is no reason for former Senator Antonio Trillanes as well as former General Nicolas Torre to deny that they did not hear this. No? I will read again the official statement. Distinguished members of the media, fellow Filipinos and friends, throughout our nation's history, under every previous administration, the Kingdom of Jesus Christ has freely worshipped and served God without interference. Today, that sacred freedom is under siege. SMNI was indefinitely suspended. Pastor Apollo C. Quiboloy, our beloved founding president, falsely maligned and incarcerated. We survived the June 10, 2024 raid, our day of infamy, and the 16-day KOJC siege in August 2024. We chose silence. We healed. We sought no retaliation. Yet injustice persists. We are mere whipping boys for political agendas. What is holy has been politicized, our faith weaponized. To Antonio Trillanes and Nicolas Torre, I extend this challenge. This is the deal. Substantiate your claims that PRRD owns the KOJC chopper and plane. Present irrefutable ownership documents and legal proof here today. If you succeed, they are yours. But if you fail, as we expect, you have to go to Davao. Cleanse the airplane hangar yourselves with your tongue. Deal? This reflects the justice of God, who waits to vindicate the righteous and judge the wicked. The Kingdom of Jesus Christ stands firm. We will not yield. Divine justice will triumph. At meron naman sa Tagalog para maintindihan po ng ating mga kababayan. Mga kagalang-galang na miyembro ng media, kapwa Filipino at mga kaibigan. Sa buong kasaysayan ng ating bansa, sa ilalim ng bawat nagdaang administrasyon, malayang nakapagsamba at nakapaglingkod sa Diyos ang Kingdom of Jesus Christ nang walang panghihimasok. Ngunit ngayon, ang sagradong kalayaang ito ay sinasalakay. Ang SMNI ay walang takdang panahong sinuspinde. At si Pastor Apollo Quiboloy, aming founding president, ay maling pinaratangan at ikinulong. Nalampasan namin ng raid noong Hunyo 10, 2024 ang aming Day of Infamy. At ang 16 at ang 16 na araw na siege sa KOJC noong Agosto 2024. Pinili naming manahimik. Naghilom kami. Hindi kami naghangad ng paghihiganti. Ngunit nagpapatuloy pa rin ang kawalan ng hustisya. Ginagawa lamang kaming pambala at kasangkapan para sa mga agenda sa politika. Ang banal ay ginawang politikal at ang aming pananampalataya ay ginawang sandata. Kaya kay Senator Trillanes at former General Nicolas Torre, inihaharap ko ang hamong ito. Narito ang kasunduan. Patunayan ninyo ang inyong mga paratang na pagmamay-ari ni PRRD ang KOJC chopper at eroplano. Maglatag kayo ngayon din ng hindi masusubaling dokumento ng pagmamay-ari at legal na ebidensya. Kapag napatunayan ninyo na kay PRRD ngayon, inyo na ang mga ito. Ngunit kung mabibigo kayo, gaya ng aming inaasahan,
magtungo kayo sa Davao. Linisin ninyo mismo ang eroplano at hangar gamit ang inyong dila. Deal? Ito ay sumasalamin sa hustisya ng Diyos na naghihintay upang bigyang katarungan ang mga matuwid at hatulan ang masasama. Matatag na nanindigan ang Kingdom of Jesus Christ, hindi kami uurong. Magtatanggumpay ang banal na hustisya. Opo, attorney, yung kanilang mga pahayag, unahin lang natin yung kay Senador Antonio Trillanes. Kasi maraming ng mga nakakapuna natin ng mga kababayan din na lahat na lang ng klase ng mga akusasyon ay ipinupukol niya. At ang malinaw dito, kung meron bang sapat na ebidensya o salita lang o kapanipaniwala ba yung mga statement lang na ilalabas niya? Hindi talaga kapanipaniwala, no? Walang personalan po ito kay Senator Antonio Trillanes, no? Kasi nga po yung kanyang akusasyon, suriin natin. Ang sabi niya, ang na-uncover namin yung mga private jet o helicopter na binibili ni Pastor Apollo Kibuloy, sa kanya yun, kay Duterte. No? Kasi kung titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner, kaysa kay Pastor Kibuloy. Anong ibig sabihin nito? Kung suriin natin, no? Ang ibig sabihin nito, mayroon pa siyang additional allegation. Si Pastor Kibuloy, pinaprop up nila na parang maging natural money laundering machine niya. Kasi hindi mo ma-question ang religion, according to him. But then, kung titingnan mo yung church ni Pastor Kibuloy, it doesn't have the capacity to raise. Now, doon sa kanyang first accusation, na kay PRRD daw yung helicopter at mga aeroplano, kasi nga daw, mas marami pa daw beses na ginagamit ni PRRD kaysa kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Maling-mali po yun. Kasi nga po, kung mag-accuse ka na hindi sa KOJC yun, kundi kay PRRD, dapat magpalabas ka ng litrato, labas ka ng video, maglabas ka ng mga witnesses, na si PRRD talaga ang nagbigay ng pera para ma-acquire yun. Iwala eh. Wala siyang maski katiting na ebidensya to prove his accusation. So in effect, this is very libelous. And this constitutes a severe allegation that Pastor Apollo C. Kibuloy has committed a violation of the AMLAC law and other crimes under the prevailing laws. Ang tawag namin dito is non-sequitur. Just because, kung totoo man, hindi namin inaamin yan ha, just because, kung totoo man, na si Presidente Duterte ay mas maraming instances na siya ang gumagamit, it is not proof to prove that he really owns these KOJC properties. It does not follow because it is not a concrete evidence of ownership. So that is why he needs to present independent, relevant, and clear proof that, in fact, PRRD ang nagmamay-ari po nito. Ang problema nito, pati si Mr. Nicolas Torre, si former General Nicolas Torre, ay nagsabi pa at nag-affirm doon sa kanyang statement. Kasi nga daw, during the KOJC siege, nakita naman daw niya na wala ganong karaming miyembro si Pastor Apollo C. Kibuloy. Oh, is this proof na to prove na hindi maka-acquire ang KOJC nito? Kasi wala masyadong miyembro si Pastor Apollo C. Kibuloy during the KOJC siege. Hindi rin yan ebidensya. Kasi kung titingnan mo yung context, days pa lang, months pa lang, meron na silang mga pahiwatig na kanila talagang lulusubin yung KOJC compound. At saka sa June 10 nga, sinilusob talaga na, may namatay pa nga eh. At may mga pinalabas sila ng mga declarations. O kung ikaw ang miyembro, pupunta ka pa ba sa KOJC compound na ganun ang nangyari? Tsaka, nagkaroon ba sila ng ng clear study nung previous birthdays ni Pastor prior to the siege
in August of 2024. Nung birthday lang, nung 2021, 2020, 2019, milyon yung mga tao na pumupunta doon sa KOJC compound na nanonood kay Pastor Apollo C. Quiboloy's presentation at pagpapakain ng mga millions of children na nandun. Oh, hindi ba proof yun ng kanyang following? Na napakaraming tao, yan o, tingnan mo. Yung feeding station yan, prior to the siege, prior sa ginagawa nilang pangaharas ngayon. Hindi ba nila kinonsider yung mga panahon na yun? Ang kinonsider lang niya, ni General Torre ay yung during the KOJC siege. Eh sino namang gustong pupunta doon na grabe na ang pananakot niya? Si Pastor Apollo C. Quiboloy na masyadong respetado na tao, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kasi ang KOJC ay may presence sa 200 countries and 2,000 cities. Siya nga ay inatake nila, politically harassed. How much more the ordinary members of KOJC? We admit na siguro mga 70% ng mga miyembro hindi masyado mayaman. Pero may mga mayayaman din masyado. Oh, yung more than 70%, pagtakutin mo, of course, matatakot yun. May reputasyon pa si General Torre na masyado siyang matapang. O kung pupunta sila doon, baka huhulihin sila. Naturalmente, hindi na pupunta yun. Just because hindi nga nakaabot ng 5,000 yung tao at that time doon sa KOJC compound. Proof ba yun na walang capacity ang KOJC to acquire the airplanes and the, helicopter? Yung mga helicopter, yung hindi pa nga si Presidente Duterte, may helicopter na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa pagkakaalam ko, yung bagong mayor pa lang siya or prior to that or bagong mayor pa lang siya, meron na pong helicopter at saka meron na pong eroplano si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaya nga po, wag naman tayo masyadong magmalabis. Dapat siguraduhin sana natin na meron talagang ebidensya bago magpakana ng grabe masyado na akusasyon. Kasi nga po, grave crimes ito. Kaya sana intindihin po nila yung hamon namin. Kung makapresenta kayo ng pruweba na kay PRRD talaga yan, willing po magperma yung mga KOJC officers na nandito kanina na ipatransfer yung ownership po ng KOJC kay General Torre at saka kay former Senator Antonio Trillanes. Willing po sila. Pero kung hindi nila ma-prove yun, dapat handa rin sila. Dapat linisin nila gamitin nila yung dila nila na linisin nila yung hangar, yung belly ng helicopter at saka yung mga airplanes. Kailangan linisin nila sa kanilang dila at saka yung apron, linisin nila yung ng kanilang mga dila. Bakit po yun importante sa KOJC? Kasi nga po yung mga KOJC masyadong respetado, masyado po silang nagfa-follow sa batas po ng ating Panginoon. Yung dila po natin, kailangan natin kontrolin yan. Kaya kailangan nila linisin ng kanilang dila, yung belly ng eroplano, at saka ng helicopter, at saka yung apron, at saka yung buong hangar. Kasi yung dila po, kung hindi natin yan kukontrolin, hindi natin disiplinahin, napakaraming kasalanan po ang ginagawa niyan. Sisirain yung reputasyon ng mga respetadong tao katulad ni ni Pastor Apollo C. Quiboloy at saka si PRRD, at alam naman natin na hindi sa kanila yun. Ang may-ari po ay ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Separate and independent po ang personality ng KOJC apart from Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaya nga po, ingat-ingat po tayo sa ating mga akusasyon. Kasi nga po, ang violation, kung mag-violate ka ng AMLAC law, meron na nga pending na AMLAC case ngayon another modality na naman ito in the commission of the AMLAC law. So kung another modality ito, another probable case na naman ito. Ang ibig ba sabihin nito,
paraan na naman ito kasi siguro alam nila na hindi magtatagumpay yung present AMLAC. Ngayon, gagawa na naman sila ng another modality at magpa-file na naman ng another AMLAC case para matugis talaga at mapasa kanila yung mga properties ng KOJC. Dapat po, kung yun ang inyong purpose, file na kayo ng kaso. Huwag na kayo mag-akusa na walang basihanan. Yun po ang aking purpose po ngayong gabi. Opo, at saka maraming salamat, attorney. Makakasama na natin ngayon si Sister Eleanor Cardona, ang Executive Secretary po ng KOJC. Ma'am, magandang gabi po. Magandang gabi muli. No? Magandang gabi sa lahat. Tungkol doon, bandito pa rin tayo sa challenge, no, na binibigay ng KOJC sa lahat ng mga nag-aakusa. Particularly si former Senator Trillanes at saka si Mr. Torre. Hindi nyo talaga kilala si Pastor. Kasi kung kilala nyo si Pastor, hindi nyo basta-basta masabi yan. Alam nyo, magkakahibigan na si Pastor at saka si FPRRD. Nung pag-uumpisa pa lang yung ministry, magkaibigan na sila. At maliit pa lang ang ministry. Napaka-humble pa ng status ng KOJC o ng Kingdom of Jesus Christ. Magkaibigan na po si PRRD